Ito, mainit pala, mainit. napadayo sa isang kamag-anak dito. Ito ang pulutan natin. Hindi masakmal, mainit. Ayan, kambing. Ayos. Walang-wala ang ating shot ngayon, kambing laang. Ito. Dito tayo sa ating kamag-anak. Ayan, shout out sa mga kamag-anak dito sa San Andres. Alright. Ayan, ito ang libangan ng mga taga-bukid dito bukod sa gin. Oh. Nangangain ng prutas. Ayan ah. Si Pinsan Marcial, konsehal. Yan, ito ang mga rekado ng kanyang prutas na kinakain. Ito yung bunga ng nganga, mamin, apog, tsaka tabako. Yan, pag pinagsama-sama mo yan, nginuya mo, may pang lipstick ka na. Mamumula na ang bunganga mo. Pero ayoko subukan dahil nung minsan ko sinubukan yan, nahilo ako. Ayaw ko yan. Ayan, ang bubuhay dito sa bukid. Hindi ko na alam kung ilang araw na ako nagiinom. Gin pa rin hanggang ngayon. Alright. Pagkakamahulasan ay gin tayo. Ayan. Sakto sa maulan na panahon. To time check 5:30. So mag take off na ako dito. Shout out sa Pahudpud family sa pag-ampon sa akin, sa amin ng isang araw dito. Talagang mula pa kahapon hanggang ngayon inampon kami ng may bahay na ito, walang humpay na inuman. Maraming salamat hanggang sa muling pagbabalik at pagpasyal. Yan. Sige, shout out. Alright, mini river crossings tayo. Pasok tayo dun sa loob ng tinutuluyan ni Daddy, sa loob ng tuklong kung tawagin namin. Medyo paahon yan dyan ng kaunti sa bundok. So tansya ko, sa pagkaalala ko parang mga 6 na mini river crossing to. Sabi ni Daddy malalaki daw ang bato ngayon. Hindi ko ma-videohan ng GoPro, nalobat ang GoPro. Pero bukas, ngayong gabi magcha-charge ako. Bukas videohan natin ng GoPro. Ito yung second river crossing. Ayun nga, walang action shot, sorry, nalobat yung GoPro natin. Ganto-ganto lang, sa cellphone na lang natin kunin. Ayan, second river crossing. Ito yung third river crossing. Ayan. Medyo malalaki nga yung bato. Mababala yung tubig, kaya lang malalaki yung bato. Tumukod din ako, kala ko hindi mababasa sapatos ko. Pero dahil malalaki yung bato, mapatukod din. Ayan, fourth river crossing. Medyo maliit yung tubig ngayon, baba lang, parang ankle deep lang. Nung nakaraang uwi ko dito 2 years ago, mas malalim ha, parang abot tuhod yung tubig eh. Yan, ang kaibahan lang noon, medyo malinis yung daan. Ngayon mababaw pero ang lalaki ng bato. Okay, let's go. Yun, gandang gabi. Time check, alas 7. Nandito na tayo sa bundok, sa tinutuluyan ni Daddy. Tinutuluyan na Red Bull. Ayan, dito sa bundok, talagang ang buhay dito ay buhay liblib. Walang kuryente. Wala lahat. Ayan, wala yan. Talagang walang ilaw. May solar si Daddy pero hindi chinarge dahil nung umalis siya, tinanggal niya sa baterya, baka mag-overcharge. Yun ang pinaka ilaw niya dito, solar. Pero this time, yun nga, wala siyang
wala siyang charge. Ito yung mga solar niya, may maliliit, may malalaki. Ang kagandahan dito, naririnig di ba yung background, mga kuliglig, talagang gubat na gubat. Yan, dito sa loob ng bahay, ayun, tulad pa rin ng dati nung pumunta ako dito. Medyo tulo-tulo na nga yung bahay. Na dito sa loob mismo ng bahay ay nagsiset up kami ng tent. Ayun o. Ayan. Ito yung setup namin ng tent. Ayan. Sa loob ng bahay nagte-tent kami. Para sigurado lang na hindi tayo papasukin ng kung anong insekto o hayop. May tent tayo dito sa loob. Yun. Alright. Ayos, ganito kami sa bundok. Yun, pinakain naman nandun sa bahay ng isang kamag-anak. Nag-early dinner na kami dun. So parang ito lumalabas, merienda na. Pansit canton, tinapay, tapos later kape. Ayan. Alright, ganito sa bundok. Oh, puro alas 7 pa lang, talagang total darkness na. Maya maya, konting kwentuhan. Higa na tayo sa tent natin. Mahaba ang magdamag para magpahinga. Alright. Hello, good morning. So, ito na yung day 6 ko. Ngayon ay 6:30 AM. Kababangon lang, ang lakas ng ulan kagabi. Sobrang bumubuhos talaga yung ulan. Medyo nakakatamad pa kumilos. Talagang lakas ng ulan. Ayun. So, dito sa bundok, hindi makapag ikot-ikot ngayon. Nakakatamad gumalaw dito. Maraming limatik, kaya ayaw ko lumabas-labas. Alright. Tingnan natin kung paano. Gawa muna ng kape. Tayo makapagkape. Yan. Ang buhay dito sa bundok. Dito tayo sa uling magluluto. Pero pag ito sumindi, parang gasol din to sa lakas. Ayan. Tapos ito yung lulutuin natin, pako. Sariwang-sariwa, galing dyan sa labas. Ayan, no? Yan, mga fern na yan. Diyan lang namin kinuha yung pako na yan. Si daddy pala, dahil ayoko lumabas, takot ako sa limatik. Kaya si daddy lumabas para manguha ng pako. Kaya mga damuhan na yan, daming limatik dyan. Kaya ayoko lumabas. Maulan. Ang mangyayari nito, standby lang ako dito ngayon. Masyadong maulan. Alright, ito yung 6th day ko. Halos buong maghapon nga akong nag-standby dun sa bahay, pakape-kape dahil mga ulan. Pero napagdesisyonan ko na para hindi sayang araw, maglakwatsa ako dun sa amin sa bundok. Pero hindi na ako papasok dun sa lupa namin dahil ayoko pumasok dun, daming limatik. Ngayon, siguro itong ahon na to, mga 1 kilometer lang to siguro or less than, mga 800 meters siguro, ganun. Pero yan, itong kabundukan na to nung bata ako, talagang ito yung sa umaga lulusong kami, sa hapon aahon uli para mag-aral. Kaya napaka-memorable talaga sa akin itong lugar na to. Okay naman, madali lang naman tong ahunin. Madulas lang, tsaka yung limatik. Ay, yun ang ayoko, yung limatik. Inspection muna tayo ng limatik. Baka tayo kinapitan ng limatik. Pero so far wala akong nakikita. Sana wala. Oops. Wala. Okay. Ito may bakod na to. Ito, lupa ng isang kamag-anak yan na ginawa niyang bakahan. Ayan. Kaya medyo nalinis yan kasi may mga baka na dyan. Ayan. Ayan, ganda ng view ng kabundukan. Ayan. Yung bundok na yan, yan yung nakikita natin na nandun tayo sa Bato Creek. May matulis na bundok, yan. Sabi ko kung pwedeng isamit yan, kaya takot ako sa limatik.
Yan, nung araw, ang bahay nga namin ay nandyan sa paanan ng bundok na yan. So nilalakad lang namin yan dito hanggang dun sa kabila nung maliit na bundok na yon, tawid ilog yun. Kasi nung araw hindi pa nakakapasok ang jeep dito. Doon sa area ng Bato Creek, yung day 1 natin, doon sa area na yun, tawag ng Villa Cerveza, doon kami tumatawid para makapunta ng bayan. So yun, from here sa paanan ng bundok na pinakita ko, lalakarin namin yan pababa ng bundok na to, tapos tatawirin namin yung kapatagan at ilog na yan hanggang doon sa paanan ng bundok na yan. So yun, yan, ito yung Balay Lakoy. Yan, yun nga sabi ko, isang bagong mangyan village dito. Mayroon daan dun sa bandang unahan pero ayoko, ang dami limatik dun. Tignan natin kung may daan dito sa bandang baba. Yung mga nakatirang mangyan dyan, nag-aaral na sila. Doon sila nag-aaral sa Inarawan. Tapos ang jeep kasi umaabot hanggang diyan sa paanan ng bundok. So dito na sila tumitira, yung mga estudyante sa Inarawan na mangyan. Instead na umahon pa sila ng pagkalayo-layo dun sa bundok. So dito na sila magi-stay. Baba na tayo. Sana hindi tayo magkadulas-dulas dito. Medyo mataas-taas din. Baba tayo. Yan, kain po tayo ng hapunan. Ito ang hospitality dito sa bukid. Kahit sa bahay ka, abutin ng dilim, doon ka pakakainin. Ayan. Sige, kain ng hapunan. Maraming salamat sa may bahay sa pagpapahapunan. Alright, time check. 8 PM. So galing na kami din sa may kaila paring Jun, yung pinagparkingan ng motor ni Daddy. So nakikain na nga kami doon kasi may pabaon pa sa amin na ulam. Ayun, si Daddy nasa unahan. So ito, total darkness talaga dito. Naglalakad na lang kami. Tawirin namin yung ilog, babalik doon sa bahay. Okay. Ayun, si Daddy, yung may liwanag na yan. Medyo kadiliman talaga.